Pag-usapan natin 'to, masyadong nagte-trending. Sinasabi ni Sir Greco, alam ko ano 'to, Duterte supporter itong si Sir. Siya ang namumuno sa itinayo ni Duterte dati na anti-corruption pero binuwag ni BBM, no? Kaya masama ang loob nito sa administrasyon. Sabi niya i-abolish na daw ang amilyar. Anong amilyar? Ang amilyar, ito yung binabayaran ng isang may-ari ng lupa o bahay. Lahat ng property sa Pilipinas, taon-taon. So every magtatapos ang taon, by January yan, bayaran na. Kailangan nagbabayad ng amilyar taon-taon. Bigyan ko kayo ng example ha. Ang pagbabayad ng amilyar ay magkaiba ang pagbayad ng amilyar ng lupa at amilyar ng bahay. So, dalawang tax yan. Magkakaiba ang presyo ng pagbabayad ng amilyar depende sa value ng bahay. Pag masyado ng civilized yung lugar or commercial yung lugar, masyadong mataas na rin yung amilyar, no? Lalong-lalo na yung mga naka-declare ng commercial lot. Sobrang taas na ng amilyar niyan. So, amilyar, binabayaran yan taon-taon. Kung sakaling napakaraming beses mo na na-miss magbayad ng amilyar o napabayaan mo na, kung sa'yo na ang property na yan at napakaraming taon na hindi ka nakapagbayad ng amilyar, may chance na yung lupa mo ay masama sa auction. Ano ibig sabihin nun? Kahit sa'yo na yan, kahit may titulo ka na yan, kung hindi mo nababayaran ng amilyar mo, ay may karapatan ng gobyerno na kunin ang ari-arian mo, yung mismong lote na kung saan hindi mo nababayaran yung amilyar. So, ilalaban nila sa auction yan at pwede mapunta sa ibang tao. Sabi ni Sir Greco, dapat daw i-abolish na yan. Kasi sa tao naman daw yan, nabili naman nila yan, bakit kailangan pang nagbabayad taon-taon? Para sa akin kagaya sa mga ibang bansa, feeling ko, isa siya talaga para sa pantulong makaipon ng pondo ang ating bansa. At hindi rin naman siya ganun kabigatan. Kaya para sa akin, hindi siya dapat tanggalin. Pero, dahil sa ang eksena ng Pilipinas, ganito sa atin Ang bansang ito, walang ganitong tax. Ito, meron. Pero meron itong bansang ito ng ganitong tax, itong bansa to wala. Pero ang Pilipinas, lahat ng tax kinuha natin, no? Pag naglipat ka ng pangalan ng from dating may-ari papunta sa'yo, or kumuha ka sa bangko, kagaya ng mga experience natin sa mga foreclosed na bahay, lumalabas niyan tatlong salin yan May babayaran kang withholding tax. Yung withholding tax, minsan 3%, minsan 6%, magkakaiba ng percent. Mga category sila. And then meron ka pang transfer tax, kung dalawang salin, dalawang transfer tax. Meron pang eksena na capital gain tax. Meron pang mga stamp tax. Napakaraming tax. As in. Meron pang eksena ng BIR ngayon na hindi sila pwedeng mag-print sa loob. Kailangan pa-computerize mo. Pupunta ka ngayon sa labas. Ngayon magpapaprint ka sa labas. Hindi ko alam Pero Diyos ko, malinaw na malinaw at malaki ang tsansa na itong mga nasa labas na nagpiprint, taga-loob rin galing sa BIR at inilabas nila, hindi na sa kanila, para ang mga taong nag-aasikaso nitong mga tax na ito sa mga transfer ay nagpapaprint sa labas. So labas sila doon, hindi sila pwede mareklamo. Kaya ginawa nila, inilabas nila. Ang galing, no? Puro tax ang binabayaran, tapos may mga kubli-kubli pang mga kung ano-ano na ang nagsasuffer, nilulunok na lang ng mga taong nag-aasikaso ng mga property nila. So para sa akin, pinaka-final, dapat tanggalin ang amilyar na binabayaran taon-taon. Bakit? Sagad na tayo sa mga tax. Sobra na. At oo, nakakatulong nga itong tax na to para sa gobyerno, pero feeling ko mas exage naman ang binabayaran natin kada may transfer. Lalong-lalo na yung eksena natin, nagbabuy and sell tayo ng mga house and lot. Hindi ka naman pwedeng mag-transfer lang ng kung ganun lang kabilis na ito lang ang lalakarin mong tax. Once na nag-transfer ka or nagbenta ka ng isang bahay or nagbabuy and sell ka ng property, bumibili ka and then nagbebenta ka, kung ilan yung grabing tax na binayaran nung papunta sa'yo, ganun din yung grabing tax na babayaran papunta sa ibang tao. So, ganun ang tax sa Pilipinas. Magiging advantage kapag nagbawas-bawas ng mga tax dito sa mga lupa.
pati itong amilyar na to, medyo babagal yung pagtaas ng value. Ang gobyerno gustong-gustong tumataas ang value ng lupa. Bakit? Tumataas ang amilyar, tumataas ang transfer tax, tumataas ang capital gain tax na 6%, yung value. Since mataas na yung lupa, mataas na yung 6% nun. No? At sa bawat mabilis na pagtaas ng value ng lupa, dahil sa mga punyetang tax na to, tumataas din lalo yung mga paupahan. At kapag tumaas ang paupahan, tumataas din ang bilihin. Isa itong mga tax na ito na mga major reason kung bakit hindi na bumababa ang bilihin. Dahil wala namang paupahan na bumaba. Bakit bababa ang bilihin? Taon-taon nga tumataas gawa nitong mga volume to. Pati nitong mga tax na to sumasabay pa. Kaya, kung tumaas man ang paupahan, itataas rin ng mga negosyante o ng mga microbusiness yung mga tinda nila. Ang nagsasuffer buong Pilipinas, no? Buong Pilipino. Sana nga mawala ito, pero tingin ko napaka-imposible. Sino bang mag-a-abolish niyan? Ilan lang matino sa Congress na mga mambabatas, 'di ba? Gustong-gusto nila amig lahat. Taksan lahat. Oh. So, pabor tayo sinasabi ni Sir Greco kasi nga masyado nang malaki ang nakukuha sa atin ng gobyerno. Pero walang tsansa, tingin ko malabong mangyari.